Hello mga palangga and welcome back to the Q Wanderer channel kung saan ating iikutin ng Australia to seek fun and adventure because we only live once. Syempre dapat sulitin mo na yan. And for this episode, ating ang i-explore ang natatagong paraiso ng Freshwater Point in Sarina dito sa Queensland, Australia. Pero bago tayo dumating dyan, dapat nyo munang malaman kung paano nga ba makarating sa paraisong ito. Ano yung mga dapat nating isipin at isaalang-alang bago sumabak sa adventure na ito. Ang Freshwater Point ay matatagpuan sa Sarina at ito ay nasa itaas na bahagi ng Mackay na may layong 60 kilometers or 47 minutes magmula sa aming tahanan. Ang Sarina ay napapalibutan ng mga sugar canes at may sarili itong planta. Pinakamahalagang tandaan na ang lugar na ito ay accessible lamang sa mga 4x4 na sasakyan dahil sa trail nitong mala off-road ang datingan. At importanteng mahalaga na handa ka sa mga pang-recovery gears dahil anytime ay maaari kang mabalakaw dahil sa lubak ng daan. Oh, ready ah. Brace yourself. Lubog tayo sa tubig. Ooh. Uy, basic! Sana all! Basic mo lang. Mababa kasi gulong niya, no? Ah, okay. Kaya pala. Basic mo yun. Parang di ko naramdaman. Siyempre, dapat tanggap mo rin na magagasgasan at marurumihan ang pinakapogi mong sasakyan. Sa dami ng sanga na nakabara sa daraanan, hindi pwedeng umuwi kang walang souvenir sa iyong sasakyan. Wala dito sa akin. Wala sa kabila. Nakakakaba siya. May mga markings. Parang pinilit lang na kalsada to eh. Hindi mo siya totally kalsada. Parang pinilit siyang magandaanan. Lagi sila dito. Yeah. Sa itsura nga lang talaga ng trail na ito, iisipin mo talaga yung kaba at takot. Lalo't unang-unang beses pa lang naming nasubukan sa ganitong kasukal na kagubatan. Alam mo yung malarong turn baga. Kailangan pumasok sa kotse, basta kaya dito. All-wheel drive din. Kailangan 4-wheel drive talaga. Kailangan 4-wheel drive. Tsaka yung bulong mo. Takot ka. Maganda na ba siya? Pwede ka nito. Ay, sira yung isa. Pag kunwari ba naka-restore road warranty, pag ganyan okay lang. Saan yung ganyan? Siguro inabot na rin kami ng mga 10 minuto sa pagbaybay sa trail na ito. Nga pala, yung sasakyan na nasa harap, yan si Kuyang Louie. Kasama namin ang kanyang buong pamilya sa adventure na ito. Sila ang nakakaalam kung paano lumabas at pumasok sa tagong paraiso ng Freshwater Point. Pabalik-balik na sila dito kaya kabisadong-kabisado na nila. Nagulat nga kami kasi biglang huminto si Kuyang Louie sa harapan, tapos biglang bumaba at lumapit. Nagbigay lang naman siya ng isang warning, yun yung tipong nakapagpakaba sa amin ng husto. Matindi pala daanan dito. Kaya pa naman. Meron pa dyan? Mas mahirap dito. Ano itsura? Matarik talaga. Anong matarik? Mas pangit na gusto pinakauna natin na daanan. Tignan natin. Hindi kaya atras. Grabe. Putik lang pala talaga. Putik lang. Pinakabaka lang niya eh. Diyan na yan eh. Diyan na yan. Yata. Yan na tayo. Pinakabaka lang. Baka pababa kasi. Brace yourself. Pero siya kabisado niya. Silungan niya medyo ano na. Medyo mababa.
At inabot pa nga ng mga 2 minuto bago namin tuluyang narating ang pinakadulo ng trail na ito. Sa wakas, nakarating din naman kami ng ligtas. At ito nga pala yung sinasabi ni Kuyang Louie na pinakamatarik na daan. Ito kasi yung pababa na, papunta na doon sa beach kung saan kami magka-camping. Kailangan talaga naka 4x4 yung gulong mo dito kasi buhangin siya na malambot at may tendency na mabalahaw ka talaga dito. Lahat ng nasa camping na ito ay puro Pilipino. Ang iba dyan ay kamag-anak ni Kuyang Louie, ang iba naman ay mga kaibigan at katrabaho. At dito nga ay naghahanap na kami kung saan kami pupwesto at magtatayo ng aming tent. Medyo mabato nga lang ang lugar na ito, pero maganda at mapuno. Importante rin na tandaan na dapat ay may baon kang sapat na tubig para sa overnight na stay mo dito dahil wala talagang makukuha na ng tubig maliban sa tubig dagat. Ang kailangan mo lang naman ay panghugas, panluto at panghilamos. Napakaganda nga ng lugar na ito. Yun nga lang, sobrang mahangin at sobrang lamig talaga kasi nung mga panahon na yan, nasa 9 degrees yan tanghaling tapat. Mabuti na lang at may baon kaming heater para kung gusto mong maligo, hindi ka talaga manginginig sa lamig. Ang camping lifestyle talaga dito sa Australia ay sadyang pinaghahandaan, pinagkakagastusan. Dahil kapag lumabas ka, syempre kailangan dala mo yung mga bagay na magiging komportable ka at ang pamilya mo. Kitang-kita mo naman, overnight lang ang pakay namin pero yung gamit namin parang pang 1 linggo na. Ito nga pala yung mga gasgas na tinamo natin kanina, mula dun sa pinakadulo hanggang dito sa pinakaharap. Hindi naman siya ganun kalalim pero syempre aray ka talaga. Sa bagay, makukuha naman yan sa buffing. Ayan, full pack ang aming overnight stay dito sa Freshwater Point. Napakaganda at maraming isda daw dito sa lugar na to kaya malalaman natin yan sa mga susunod na oras. Sa ngayon, ang gagawin muna natin ay pag-isipan natin kung paano natin ipupwesto ng maayos ang ating youth para maitayo na natin ang ating tent. At dito nga'y ako na ang nagmaneuver ng sasakyan upang iayos na natin ang ating tent. Mararamdaman ko talaga kung gaano kalambot yung buhangin kasi ramdam mo yung lubog ng gulong eh. Dapat talaga marunong kang magmaniobra. At saka dapat din, pinaka-importante sa lahat, yung setup talaga ng sasakyan mo. Akma siya dun sa terrain. Kasi kung hindi, talagang malaking problema. At pangalawa, dapat talaga meron kang mga recovery gear na makakatulong sa'yo kung sakali na mabahura ka. Nakailang ikot nga pala ako dyan kasi ang hirap niyang tansyahin. Alam mo yung mukha lang siyang basic pero dahil nga tabingi yung lupa, medyo pataas siya na pa-slide. Kailangan talaga maghanap tayo ng magandang spot bago natin maiayos at maipwesto ang ating tent. Kailangan kasi hindi siya bangenge para yung rooftop tent sa taas pantay ang pagkakalapat. Pangalawa, dagdag pa tong mga sanga na to na nasa baba na kailangan pa nating putulin. At sa wakas, naiayos na rin namin ang tama. At ngayon nga ay problema na naman kung paano ibababa lahat ng kargada. Kasi yung 2 bata andun no, enjoy na talaga sa buhangin. Paano nga naman kasi kahit tirik na tirik yung araw, napakalamig ng simoy ng hangin. 'Di ba? Napaka-refreshing. Kaya tara, magkamada na tayo pababa para makapagtayo na tayo ng ating tent. Kaya nga pala kami nag-upgrade ng rooftop tent kasi mas madali siyang i-assemble kumpara dun sa mga pole tent na kailangan mo pang itayo ng maraming kasama. Dito kasi ibubuka mo lang yung zipper, ibababa mo ang hagdan tapos. Isa pa, mas ligtas siya para sa mga bata laban dun sa mga creepy crawly monsters.
At ito naman ang setup ng aming bed ni Afam. Ito yung tinatawag nilang Big Daddy Swag na nakalapat lang siya sa ground na para na siyang tent na kulambo at the same time. Meron siyang malambot na kutsyon kaya komportable ka talagang matulog. Meron sila din. Pagpag ko na. Diyan o. Ang pagsiset up lamang ng lahat-lahat ng camping tent na ito, pati ang higaan na ito, ay inabot lamang ng mga 15 to 20 minutes. Mas madali ng konti ang setup na ito dahil hindi na namin kailangan magtayo ng gazebo dahil meron na kaming sariling kusina doon sa ilalim ng rooftop tent. At syempre, mas komportable ka sa ganitong setup dahil mas madali siyang ligpitin kapag gusto mo nang umuwi. Napakaganda ng camping site na ito dahil kitang-kita mo yung karagatan. Alam mo yung POV na woke up like this, tapos pagdilat ng mata mo, yung dagat ang una mong makikita. 'Di ba? Mapapakanta ka na lang talaga ng sana. At pagkatapos nga ay nagtayo ako ng duyan. Alam mo na, para chill-chill talaga at ramdam mo na nasa isang isla ka. Ramdam na ramdam ko talaga yung tuwa at excitement ng mga bata habang nagka-camping kami dito sa lugar na to kasi napaka-refreshing talaga niya at kahit naman sino talaga papangaraping mapunta sa isang tahimik na lugar upang makapag-unwind pagkatapos ng isang linggong trabaho. Ano naman? Yui? Lagi ka nasa duyan, boy. O, dyan ka lang yui ha. Ito na nga pala ang aming setup. Yan ang aming kusina. Yan ang kwarto ng dalawang bata, ang rooftop tent. Yan ang aming kalanan, lutuan. At ito ang aming banyo. Meron din kaming heater para kung sakali na gusto mong maligo, kayang-kaya mo. Dahil nakita mo naman kung gaano talaga kalamig dito sa lugar na to dahil nga winter season ngayon sa Australia. Hindi sapat ang dobleng jacket. Minsan talaga maiinis ka na lang kasi yung lamig sumusuot talaga sa buto-buto mo. Na kahit mag-dobleng jacket ka pa, kahit magmakapal na jacket ka pa na may kumot, talagang lalamigin at lalamigin ka talaga. Mag-aalas 2 na ng hapon at palamig na ng palamig talaga ang panahon. Kaya naman ako nagmukha na akong kukun. Paano ba naman kasi doble yung impact? Alam mo yung mahangin na tapos malamig pa. San ka pa? Konti na lang magiging yelo na kami. Ito namang batang ito, hindi ko talaga alam kung saan ko to pinaglihi. Pero tignan mo naman, lamig na kaming lahat pero siya nakuha niya pang mag-tank top. Tapos kitang-kita pa talaga yung likod, diba? Ibang-iba na talaga yung mga kabataan ngayon. Ewan ko na lang talaga. Sana all. At ngayon nga ay mag-aalas 5 na ng hapon kaya nakapag-ipon na kami ng panggatong. Libre lang din ang panggatong dito. Kailangan lang talaga may dala kang itak at pamutol ng mga sanga para magamit mo sa panggatong. Magagabi na nga, kaya naisipan muna namin kumuha ng drone shot bago tuluyang dumilim. Napakaganda talaga dito, napakatahimik. Talagang makakapagpahinga talaga ang utak mo bago sumabak ulit sa isang linggong trabaho. Minsan kasi ito lang yung kailangan natin yung huminga ng malalim. Mag-isip ng taimtim at lumaban ulit para sa kinabukasan natin. Keep it going.
Ang pinakamasarap lang sa pakiramdam kapag ganito, yung malayo ka sa ingay, malayo ka sa social media, malayo ka sa problema, at nagkakaroon kayo ng conversation as family. Yun kasi yung minsan nakakalimutan na natin. Yung magkaroon ng time para sa isa't isa, mapag-usapan yung mga problema, at maramdaman natin ang presensya ng bawat isa. Yun kasi yung nakakalimutan na natin eh. Sa dami na nagkalat na distraction, unti-unti nang nagkakawatak-watak at nagkakahiwalay ang isang pamilya. Hindi sa lahat ng oras puro trabaho, hindi sa lahat ng oras puro social media, at ngayon nga ay nagkakasayahan na sa kabila. Si Kuyang Louie nga pala at ang kanyang mga kaibigan ay may sariling banda dito sa Makay. Nagpe-perform sila tuwing may program. Libre rin ang pagkain namin. Actually, hindi talaga kami pinagbaon ng pagkain namin. Pero syempre, may baon naman kami. Ang gusto kasi nila, isa lang ang magluluto para walang masasayang at lahat ay makakain. Sa totoo lang, mahirap din kasi yung magkakanya-kanyang luto tapos masasayang lang dahil hindi naubos. Sa bagay, okay din naman yung idea nila. Masaya kasama sila, yun nga lang syempre nakakahiya nung una dahil hindi talaga namin sila kakilala. Ngayon ko lang din naman talaga sila nakasama. Pero sa nakikita ko, napakabuti nilang tao at masayahin silang lahat. Sa totoo lang kasi, kapag nasa ibang bansa ka, mahirap talagang makisama lalo kapag kapwa mo Pilipino. Hindi ko naman nilalahat pero mahirap pa rin talagang makahanap ng mga tunay na tao na pwede mong pakisamahan. Minsan kapag nagkakasama-sama ang mga Pilipino dito sa Australia, naiisip namin parang nasa Pilipinas pa rin kami. Masaya talaga kapag kapwa mo kababayan ang kasama mo at nakakasama mo. Yung nakakaintindi at hindi mo na kailangang mag-English. Nakakapagod din kaya? Hindi mo alam kung mapapagod ka ba sa trabaho o mapapagod ka sa pakikipag-Englishan at pakikipag-unawaan kung ano yung sinasabi nila. Napakalayo kasi talaga ng Australian sa American English. Talagang dudugo ang ilong mo kapag hindi ka talaga sanay. Pero awa naman ng Diyos, mula nung dumating ako sa Australia, hindi ko naramdaman na ibang tao ako. Hindi ko naramdaman na dayuhan kami. Isa pa, marami na rin kasing Pinoy dito, kaya iisipin mo nasa Pilipinas ka na lang talaga. Mahirap na masarap tumira sa Australia. Mahirap kasi mahal yung bills, mahal yung bilihin, mahal lahat. Lahat ikaw ang gagawa. Masarap kasi nabibili mo yung mga bagay na imposible mong makamit sa Pilipinas. Alam mo yung madali mo lang makuha yung mga gusto mo dito dahil nga maganda ang sahod. Yun nga lang, kapag hindi mo nagamit sa tama ang iyong pera, talagang manghihirapan kang mangutang kung saan ka kukuha ng panggastos mo sa araw-araw. Especially kung nandito ang pamilya mo, dapat marunong ka rin talaga sa pera. Umaga na, linggo na nga pala ngayon. Ang sarap talaga ng ganito, no? Yung gigising ka, tapos wala lang, wala kang gagawin kundi maupo, magkape, at tumingin sa kalangitan. Pero pag ganito naman katirik yung araw, nalalabanan niya yung lamig, kaya masarap magbilad ng araw kahit tanghaling tapat. Alam mo yung magigising ka ng tanghali na wala kang iniisip na kahit ano. Pahinga lang, chill lang. Feeling ko, full charge na naman yung katawan ko para sa mga susunod na araw ng bakbakan ng trabaho. Kaya ganun lang, hindi na rin kami nakapag-fishing kasi nga maya-maya uuwi na rin kami. Hindi kasi pwedeng abutin ng tanghali dito kung kami lang may iwan. Kailangan talaga may kasama ka kasi mamaya mabalaho ka sa daan. Kailangan may hahatak sa'yo. Sabi nila marami daw malalaking isdang mahuhuli dito. Sa bagay, makikita mo naman kasi talaga mukhang malalim yung dagat eh. Yun nga lang sayang kasi hindi namin nasubukan. Pero malay mo sa mga susunod na panahon kapag napabalik kami uli dito at maganda ang panahon. Babalik at babalik talaga ako sa lugar na to. Para siyang may tuturing ko talagang napakagandang paraiso. Yun nga lang, kahit anong ganda niya, hindi mo talaga na naising maligo dito. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, lumayo ka sa karagatan ng Australia. Siguro matagal-tagal na panahon na rin bago ako makaligo ng dagat. Marahil, pag nakauwi na lang ako ng Pilipinas, feeling ko kasi mas safe doon eh. Kaya kahit na maganda man sa inyong paningin,
Huwag niyong nanaisin. At bago nga kami tuluyang mag-pack up para umuwi, itutur ko muna kayo kung paanong setup ang ginagawa namin tuwing nagka-camping. Actually, ilang beses na rin kaming nagpabago-bago ng setup, parang trial and error, para malaman namin kung ano yung mga bagay na dapat naming idagdag at dapat naming tanggalin. Unang-una, ito nga pala yung setup namin. Itong annex na to, ito yung dati naming tulugan na ngayon ay ginawa na naming kainan. Ito nga pala yung kala namin sa labas at ito yung heater na sinasabi ko sa inyo na nagbibigay ng mainit na tubig tuwing naliligo. Siya ay nakakonect sa LPG at may water pump na humihigop ng tubig doon sa container. Ito ang aming toilet. Ito rin ang aming shower. At dito naman sa taas, ito ang higaan ng dalawang bata. Yan si kuya, natutulog pa. Kung titignan mo, napaka-basic lang naman ng setup na to. Magastos nga lang talaga dahil lahat ng yan kailangan mong bilhin. Kung tutuusin, basic lang naman tong mga setup na to. Medyo mahal nga lang kasi kailangan mo siyang bilhin isa-isa. Pero for the comfort naman, why not, 'di ba? Dito kasi sa Australia, ito na yung pinakaluho ng mga tao dito eh. Kung hindi camping, fishing, talagang mahilig sila sa outdoor. At yun yung isa sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa Australia. Kaya napakasaya talaga ng buhay dito. Simple lang, masaya lang, adventurous nga lang. Nakapag-pack up na pala kami. Hindi na ako nakapag-video kasi kailangan na namin magpandali makauwi. Dapat bago magtanghali, makabalik na kami ng Makay dahil marami pa kaming gagawin. Lunes na nga kinabukasan. Kailangan ko pa maglaba, magsampay at mag-vacuum ng buong bahay. Inaantay na lang namin yung iba na makapag-pack up din para makauwi na kami ng sabay-sabay. Kaya lang sa hindi inaasahang pangyayari, ang isang kasama namin ay nalubog sa buhangin. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kailangan talaga ang sasakyan mo ay nakaset up para sa pang 4-wheel drive. Mahirap kasing isaalang-alang lalo kung hindi ka handa. Minsan kasi hindi mo masabi kung kaya mo pang iahon ng sasakyan mo. Ang kagandahan lang kapag may kasama ka, alam mong may tutulong sa'yo at may hahatak sa'yo kapag nabaon ka sa buhangin. Mahirap kayang mabaon. Maaaring mag-overheat yung makina mo o di kaya hindi ka na makaahon at dyan ka natuluyang malubog. Sa awa naman ng Diyos, nakaahon si kuya, yun nga lang medyo mahirap. Talagang umusok yung makina niya. Ang problema lang dyan, nakalimutan pala ni kuya na naka-handbrake siya. Alam mo na, pag mga ganito kasi uwing-uwi ka na, natataranta ka na, hindi mo na alam yung mga susunod na nangyayari. Buti na lang nakaahon si kuya. Very good talaga. At ngayon nga ay nagsimula na kaming magbiyahe pabalik ng Makay. Mararamdaman mo na naman dito kung gaano kasakit yung mga guhit ng sanga-sanga sa sasakyan. Lami. Grabe. Pagdating nga sa kalagitnaan, may nangyaring hindi inaasahan. Ito na nga ba yung sinasabi namin eh. Hindi talaga pwedeng hindi kayo magkakasama. Pahirap ng pahirap ang daanan. Iba kasi yung daan papasok, iba rin kasi yung daan palabas.
para hindi magkasalubong kung sakali man na may dalawang sasakyan na lalabas at papasok. Kailangan munang tansyahin kung kakasya ba kami o hindi. Masyado kasing makitid yung daan eh. Ayan, natrap na nga kami sa gitna. Pagkatapos ng 15 minutong pakikipagbunuan sa mga lubak-lubak, ayun nga tuluyan nang nahinto ang lahat. Hindi na talaga makalabas. Sobrang lalim na kasi ng hukay na kailangan mo munang tapalan bago makadaan ng sasakyan. Mahirap naman na kasing makipagsapalaran. Alam mo na. Hindi mo alam kung kakayanin ba ng sasakyan, lalo't maliliit na sasakyan ang nauna. At dito nga ay nagtagal kami ulit ng 15 minuto para lang maisaayos at ma-figure out kung paanong gagawin upang makalusot ang mga naunang sasakyan. Dito nga ay nagsimula silang magtulong-tulong magtapas ng mga sanga para ilagay dun sa lalim ng lubak. Iba talaga ang saya kapag bayanihan, iba talaga kapag Pinoy. Handang-handa palagi sa kahit anuman ang laban. Mahigit kumulang ilang minuto na rin ang lumipas. Siguro naman hindi na masama kung makikipagmarites na ako kung ano yung nangyayari sa kanila. Nakakakaba na rin kasi kung makakalabas pa ba kami dito o hindi. Alam mo yung pakiramdam, nasa gitna ka ng kawalan tapos walang kasiguraduhan ng paglabas dito sa kagubatan ito. Yung matatakot ka baka mamaya na paglalaruan ka na, di ba? Alam mo na, pamahiin, hindi talaga mawawala sa ating mga Pinoy. Yung ano mo doon, lagarin. Ingat ba? Battery ang dinadala. Ay, oo, nasa supot pa. Dead end tayo. Hindi tayo makakalabas dito. Wala, dito na tayo forever. With your baby, yeah. Dahil sa matagumpay na pagtutulungan, sa wakas, nakalagpas din kami sa lubak.
Okay. At ito na nga, nandito na kami sa National Road. Talagang feel na feel mong safe na safe ka na dahil nasa kalsada ka na. Marami ka nang nakikitang ibang sasakyan at maluwang na ang daan. Pagkatapos ng 30 minutes na biyahe, nakauwi rin kami sa wakas. Yun nga lang, kawawa ang sasakyan, balot na balot ng putik, pero ayos lang yan. Marami namang car wash sa labas at pwede ka mang pagpag ng mga putik at alikabok. Kawawa nga lang talaga dahil puro gasgas ang inabot ng aming sasakyan. Pero ayos lang yan, kaya pa namang i-buff yan. Importante, nag-enjoy. Pagkatapos ng isang mahabang biyahe at isang nakakapagod na adventure, sa wakas at makakapagpahinga na rin ang aming sasakyan. Home sweet home na naman. Samahan nyo kami uli sa mga susunod na adventure. Maraming salamat sa panonood. See ya!